Oh, ay nako, grabe. Oh, next. Ito pa. Bakit puro bad news tayo ngayon? Hindi ko alam eh. Sa ibang balita, muling kinwestiyon sa Senado ang patuloy na pag-utang ng Pilipinas. Pero depensa ng Department of Finance, sa pagpapalago rin ng ekonomiya mauuwi ang inutang na pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Aminado sa Senator Bato de la Rosa na gaya ng ilang Pilipino, kailangan niya maliwanagan kaugnay sa lumulobong utang ng ating bansa. Sa paglatag kasi kanina ng Economic Manager sa Senado ng planong 2024 National Budget, lumabas na kahit magbayad ang ating gobyerno ng nasa 1.9 trillion pesos na utang, lolobo pa rin ang ating national debt sa 15.8 trillion pesos sa susunod na taon. Meron nagsasabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas manganak tayo ng maraming anak. Kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang. Si Ontiveros napa-smile eh. Kasi siguro sinasabi na, eto na naman, umihiri. Eto kasi si Bato, palabiro kasi minsan din eh. Minsan kasi naiinis yung iba na ginagawang biro. Kasi sinasabi ni Bato dito, kasi nga 'di ba ang ano pagka may pagpinanganak ka na daw, magbabayad ka na daw ng utang, ganyan. Eh sabi niya para mabayaran natin yung napakalaki nating utang, mag-anak na lang ng marami para mas marami maghahati. Sure ako nagbibiro si Bato, pero sigurado ako yung ibang mga vlogger diyan, gagawin na namang issue 'yan. Oh, 'di ba? Kasi si Bato kasi wag ka na magbiro ng ganyan. Alam mo naman yung iba dyan, gullible eh. Alam mo pagka-kontrabida ka kasi, pagka-toxic ka na talaga yun, naghahanap ka ng iko-kontra mo. Kasi ngayon, ang bago nilang ngayon, bagong style nitong mga vlogger na to, si Tulfo ang pinaka may kasalanan dyan sa Senado, kaya nagkaganyan-ganyan ng lahat ng senador. Yun ang kanilang kwento. So, hahanap sila ng mga mistake ng mga senador, tapos ididikit nila kay Tulfo. Ganyan ang style. O, pansinin nyo ngayon yan. Hahanapan nila lahat ng mistake. Anything that has a relation doon sa quote-unquote attitude ni Tulfo, titingnan nila yan sa ibang mga senador para bibigyan nila ngayon ng butas yun. Ganun ang gagawin nila. Style nila kasi parang tanga eh. O, tuloy. Mas bababa yung per capita na utang natin sa yung simpleng pinubre na pag-isip. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel kinwestiyon naman ang naunang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Jocno na hindi dapat ipag-alala ang lumalaking utang ng ating bansa. How come the position is we should not worry about debt? Sige, para lang po maintindihan ko at lahat na nakikinig sa atin. How come Filipinos should not worry about their ballooning debt, na ballooning na rin yung principal and debt payments? Thanks, Daisy. And yet ballooning pa rin si total amount to be paid. Paliwanag naman ni Secretary Jocno, manageable pa rin naman daw ang utang ng ating bansa. Malaking bahagi pa nga raw ng uutanging pera ay para sa infrastruktura na ikalalago rin ng ating ekonomiya. Hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable, at saka pinaliwanag po ng treasurer natin na yung the way we borrow money, hindi po ganon, mga long term po yon, at saka fixed po yung interest rate, hindi yung floating interest rate, na pag tumaas yung pag sumama ang ekonomiya, tumataas yung interest rate, hindi po ganon ang pangungutang natin. Ayon pa sa ilang economic managers, kung gusto talagang mas lumago ang ating ekonomiya, kasama raw talaga sa plano ang pangungutang ng salapi. Sa ganitong paraan daw kasi, mas madadagdagan ang ating pondo para makapag-invest sa mas maraming proyekto, gaya na lang sa infrastruktura, na magiging source of income din ng ating bansa. Kaya sunod na tanong naman. Alam mo, nakakaano lang dito, no? Yung lumulobong utang ng Pilipinas, parang minaliit lang ng ating budget secretary, finance secretary, Jocno. Sabi ko nga, kung ganyan ang ating secretary, expect mo na nalulubog pa talaga ang utang natin. At saka, alam mo, simple lang naman yan. Kung ang laki-laki nga naman ang sahod mo, hindi mo baliwala siya yung utang ng Pilipinas.
Di ba? Eh, laki naman ng sahod mo eh. Eh kasi nga, alam nyo, may mga nagsasabi, may nagpapaliwanag na hindi naman kasi masama ang umutang. Kasi nga, para naman yan sa pagbibuild ng mga projects, bla 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 bla. Ako, ito lang. Hindi naman talaga masama umutang. Ang masama, pag umutang ka tapos pinangsugal mo lang. Hindi, di ba? Alam mo yon, kunwari, halimbawa, pag umutang ka sa bangko para bumili ng isang condominium na gagamitin mong Airbnb negosyo, hindi masama yun. Walang problema yun. Correct. That's a perfect way. Kunwari wala kang pera at mag-i-invest ka kasi pwede mong gawin. Kasi tinuro na sa akin ito ng ilang ko mga kaibigan. Sabi niya, ganito gawin mo, mangutang ka sa bangko. Yung utang mo sa bangko, bumili ka ng kondo. Bili ka ng kondo, bili ka ng bahay, ipa-Airbnb mo. Tapos monthly binabayaran mo, 'di ba, sa bangko, yung utang mo. Pero kinukuha mo 'yon sa parental mo sa Airbnb. Kunwari, halimbawa lamang po ito umutang ka sa bangko ng pang 5 taon, 10 taon. Nagbabayad ka ngayon ng 50 kada buwan. Halimbawa, 50,000 kada buwan. Yung 50,000 na yun, kukunin mo 'yon sa renta ng Airbnb mo. Magpapa-Airbnb ka, kukunin mo ngayon 'yon, ibabayad mo. So, binabayaran mo yung utang mo sa bangko, kumikita ka ng konti. Tama, mali. Yun ang perfect na utang. Umuutang ka to invest and bumabalik ito. Ang masamang utang ay ito. Umutang ka, bumili ka ng iPhone. Di ba? Bumili ka ng iPhone, tapos yung iPhone naman, wala namang pakinabang sa'yo. Hindi bumabalik yung pera. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo na, unless ginagamit mo yon sa trabaho mo, o ikaw ay YouTuber, o ikaw ay abogadong walang kaso na naging vlogger. Pwede yun. Tama, mali. Pero ngunit tatapat subalit. Kung yung iPhone mo yun para lang i-display at para mag-picture ka at makita sa likod sa salamin na laki lang mga camera mo. O di kaya naman. Okay, bumili ka ng iPhone, ginamit mo lang yun para magkaroon ka ng sugar daddy. Para maging sugar daddy ka. Aurea Hayway, maraming salamat po. Kasi may uso ngayon yan, sugar daddy. Issue ngayon yan. I will reserve my comment kasi alleged pa lang yan. Huwag naman kayong mapanghusga dyan. Alam niyo ba yung balita na yon, sugar daddy? Nako, saka na natin pag-usapan yan. Magalit si pastor. Gawin naman bad boy, huwag mo nang paalala. Kasi pinag-uusapan ng Mocha Girls yan eh. Itong Mocha Girls ito eh. Kay Toffman, maraming salamat po. Thank you very much. Greetings from Zurich. Di ba, anong punto ko dito? Pag umutang ka, tapos ginamit mo sa sugal. Umutang ka, ginamit mo pambabae. Umutang ka para maging sugar daddy ka. Umutang ka dahil sa iba mo ginamit. May problema tayo dyan. Okay. The mere utang, tama. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng utang masama. Pero kung saan mo ginamit, medyo masama. Masama na mangyayari. So, anong punto ko dito? Ito problema, mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Umuutang tayo para matustusan ang korupsyon sa bansa natin. And that is the reality that is happening to our country. Ulitin ko. Umuutang tayo para matustusan ang korupsyon sa ating bansa. Umuutang tayo para may mga kikitain ang mga punyetang mga congressman natin sa Pilipinas. Yan ang problema. Di ba? Kasi sabi nga hindi lang ito napag-usapan na isang beses, ilang beses na nakikita natin yan. Makikita mo yan sa mga proyekto ng DPWH. Kakagawa lang, sira na. Hindi pa sisirain para gawin. Lintik na flood project, binaha ang Pilipinas sa dami ng flood project sa Pilipinas. Di ba? Yan ang totoo eh. Sabi ni, wag uutang kung di kayang bayaran, nabawasan na nga ni Digo ang utang. Oo nga eh.
Yan ang totoo. So anong punto lang natin dito? Yun ang problema eh. Sana kung less ang korupsyon at hindi nagiging talamak ang korupsyon ngayon, siguro walang aangal sa pag-uutang ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi nakikita nagkakaroon ng resulta at maganda ang resulta. Pero kung makikita natin, kaliwat kanan, baha. Pero isipin nyo na sa tindiho ng daming ginawang flood control project ng gobyerno na ito, baha pa rin. Umatching lang ang langit. Totoo naman di ba? Umatching lang ang langit, baha na. Yun na nga lang revelasyon ni Mayor Magalong, di ba? Na kaya nakakabuisit. Nakakabuisit, utang tayo ng utang para saan? Di ba? Kung justifiable yung utang na yan, maniwala ko kayo, lahat ng Pilipino hindi magrereklamo. Lahat ng mga kongresista siguro hindi magrereklamo. Kaya lang napaka-obvious na part nung inuutang natin ay napupunta sa korupsyon. Mga senador, hindi ba dapat matakot ang ating mga kababayan sa laki ng ating utang? So, don't panic, mga Pilipino. Utang lang yan. Have babies para mahati yung utang. Kasi the way to look at the Actually, ginawang trending yan yung comment ni Bato. Ito kasi si Bato, minsan maka-joke wala din. Hindi, minsan talaga medyo wala sa hulog si Bato mag-joke Kaya tuloy na nayayari siya minsan ng mga nag-o-oppose sa kanya ganun talaga personality ni Bato Ako, hindi ko na tinitake yan seriously yung mga joke niya. The impact of the budget on any individual is magkano bang binabayad kong buwis at magkano ang benefit ko sa budget na ito. Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki yung binabayad yung buwis But you get a lot of benefit, free education, free healthcare. Pero alam mo, yan ang problema. Those things that you're saying right now, Secretary, yan ay theory lang Hindi naman yan nararamdaman ng ibang tao. Yan ang problema, yung sasabihin nyo free education. Oo, tama, nagawa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero yung talaga mahihirap, hindi nila nararamdaman, lalo na pag pinupolitika sa mga probinsya nila. Social protection measures. Pero ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, hindi ramdam ng mahihirap ang sinasabi ni Jokno na benepisyo. Hindi po tayo dapat mag-over-promise kung nag-a-under-deliver pa. Kasi pakiramdam po talaga ng karamihan, I think, kung pakikinggan po natin yung iba't ibang sectors, nasa krisis po sila at nag-aalap po sila. Alam mo, ito ganito lang may punto dito si Ontiveros, okay? Kasi ganito halimbawa, sa Canada, ito laging kinikwento sa akin to kasi may mga kamag-anak ako sa Canada as a matter of fact, pinili nilang doon tumira because of the health system ng Canada. I don't know sa ibang bansa, hindi kasi nakikikwento sa akin. Sa Japan, okay din daw. Pero sa Canada, sinabi sa akin ng kamag-anak ko, isa sa mga dahilan kung bakit sila lumipat doon, dahil the health system. Pero ang taas ng tax nila doon pagdating contribution nila pagdating sa health. Nagigets nyo ibig sabihin? Pero hindi sila nagrereklamo. Bakit? Kasi ramdam nila. Gets nyo? Nararamdaman ng mga tao, yung mamamayan, yung benepisyo na kinukuha sa kanila. Eto na lang. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung lintik na tax dyan sa airport, ramdam nyo ba? Yun lang simpleng bagay na yun, yung travel tax na sinisigil dyan sa airport na actually parang tayo lang ata ang may ganyan na nakahiwalay yung travel tax. Hindi ko alam, baka naman yung iba, yung tax nakukuha na doon sa mga airlines, pero sa atin nakahiwalay travel tax. Nararamdaman ba natin? Hindi, palala ng, may nakita na naman akong trending ngayon, palala ng palala doon sa airport. Eto, sabi ni Garsky, road tax, correct. Meron tayong road tax na binabayaran. Alam niyo 'yon, 'di ba? Pagka pagka nagre-renew tayo ng mga lisensya tsaka ng mga what do you call this? ORCR. Meron tayong ganyan. Tama, mali.
Nararamdaman ba natin sa kalsada? Hindi. So, what's the point? The point is, kung ramdam talaga yan ng mamamayang Pilipino, hindi magrereklamo Pilipino. Ganun lang kasimple yun. Kung ramdam nila, hindi magrereklamo Pilipino. Eh, ang problema, hindi ramdam eh. Di ba? Parang nakakaramdam lang ata kayo eh. Sabi nga ni Lourdes Gonzales, I pay taxes to Canadian government without any complaint because I am being looked after in the hospital and ramdam ko rin po ang mga social services nila. Correct? Yan ang totoo. Sabi ko nga sa inyo kasi nga, ang dami, 3 ata sa, ewan ko 3-4 sa kapatid ng nanay ko na sa Canada. So, alam ko, kaya nga iniingganyo nila na doon na lang daw ako tumira kasi nga, di ba, may asthma ako, maganda daw ang health system nila doon. Di ba? Eh, sa atin, ano nararamdaman natin? Traffic. Kaya, hindi, expect mo. Sana, baguhin muna yan bago tayo, kasi hanggang hindi inaayos. Alam mo yun? Si PRRD, bakit? Ito, isipin nyo to. May nagreklamo doon sa tinaasang budget at salary ng mga pulis at ng mga sundalo. Tanungin ko kayo, kung may magreklamo man noon, mga opposition lang, yung mga dilawan, mga piglawan. Pero bakit walang masyadong nagreklamo noon nung tumaas ang budget ng mga pulis? Kahit ultimong mga politician natin, mga opposition sa politika ni Pangulong Duterte, hindi sila nagreklamo nung panahon ni Pangulong Duterte na tumaas ang budget ng mga pulis at ng mga AFP. Bakit? Kasi naramdaman eh. Naramdaman talaga ng Pilipinas noon na yung peace and order ay gumanda. Yun yung sinasabi kong pag naramdaman, hindi magrereklamo mga Pilipino. Ang problema, ang magrereklamo yung Senato, yun. Lahat yun, nirereklamo nun eh. Baka pati yung dami ng yelo sa McDonald's na Coke niya, ireklamo nun eh. Diba? Oh, sabi nito, ramdam ko ang korupsyon sa Pinas. Norway, ba so taas ang tax pero ramdam namin ng gobyerno. Actually, isang ang kinikwento sa akin eh. Sigurado ako, alam ng mga taga-Japan yan. Sa Japan, di ba, grabe ang tax din yan. Minsan nakakagulatan dyan eh. Kasi, nung bago-baguhan pa ako sa Japan, tuwan-tuwa ako kasi pagka titingnan mo, uy, discounted! Magugulat ka eh. Discounted to. Kunwari, bibili ka ng baterya. Uy, discounted. Oh, grabe, discount to. Tapos, magtataka ka kasi akala mo discount kasi may malaking presyo tapos may maliit. Kung sabi may bawas. Akala mo yun yung presyo. Yung pala, yung malaking yung makikita mong presyo, wala pang tax yun. Tapos pagdala mo doon sa counter, bakit biglang nagmahal? Di ba? Ang taas ng tax. Buti na lang tinuruan din ako ng mga kababayan natin diyan. Hindi, may tax free dito. Pagka pakita mo lang yung passport mo, bibigyan ka nila ng tax free. Although yung mga street food wala naman tax free 'yon. Yung mga street na binibenta sa karsada. Sa umiset, 10% ng tax. Pero sa mga workers talaga, 1/3 ng sahod ang tax. Grabe, no? 1/3. Pero at least, ramdam mo naman yung serbisyo, di ba? Libre lahat pagkakailangan. Sa Pilipinas, ano nararamdaman mo? Tinatarantado ka ng gobyerno. Di ba? Huwag kayo magmaang-maangan. Isa bang topic? Ako, ito. Medyo malapit sa puso ko ito. Ay nako, kaya ako nabibuisit eh. Itong mga issue na to, na sana naman ay, nanggigigil ako. Ito. Ito talaga isang pinanggigigilan ko na sana, nako po, sana lang maayos. Sana yun Ito. No, ba't